Diyos na anumang banal, muli kami po ay nagpupuri Ama. Salamat po kami sa hapon ito na binigay sa amin. Salamat po sa patuloy na kalakasan na nagmumula po sa inyo. Salamat po sa pagkakili. Kami po ay dumalang dito ng maayos at pagpupusay sa inyong gawain para muli kami po ay makapanambahan sa Espiritu at katotohanan sa ngayong hapon ito. Muli kami po ay lumalapit sa inyo at may panabaan ng puso at may Panginoon na tuwarin niyo po kami sa aming po mga kalikuan, paano man po ang mga bagay na sa aming isipan na hindi po kaya-aya sa inyo. Po ay aming nilalapit sa inyo. Hiningi po namin patawaran ang aming mga kalikuan sa aming po mga puso at isipan. Tuwarin niyo po kami Ama sa aming po mga pagkakasala. Tuwarin niyo po kami sa aming mga kahinaan at sa aming po mga pagkakataon. Hindi ko po ang patuloy na pagkilos at kapangyarihan po ng Panginoon Espiritu sa aming mga buhay. Gawa ngayong gabi ito, ay aming po mapusan ang aming mga puso at isipan, handa makinig ang aming mga tenga, upang muli aming po malaman, maintindihan, yung po mensahe na ihayag sa amin ngayong hapon ito. At tunay Ama, gamitin niyo po ito bilang encouragement, bilang pagpapaalala sa amin. At higit sa lahat, discern namin Ama ang mensahe ng sinasabi sa amin. Ingatan niyo rin po ang aming pastor na mag-aayag po ng mensahe. Bigyan po siya ng kalakasan, katulungan. Nanayin ko po ang Banal na Espiritu po ang lumabay sa kanya upang maihayag po ang mensahe ng maayos, maliwanag at aming po maintindihan. Salamat po Ama sa pagbuloy nito na tunay. Ito po ay papala sapagkat sino po kami upang makalapit sa inyo. At salamat po sapagkat narito ang bawat isa sa amin. Salamat po sa patuloy ng katapatan sinibigay mo sa amin sapagkat dito po ang ipinapakita namin kung gaano po nahalaga ang aming pagsamba at kung gaano po tayo ka-importante Ama sa aming po mga buhay. Salamat po Ama at ingatan niyo po yung aming mga kapatid na kung gawin pa lamang para sila po yung ingatan at sila po ang makikinig dito sila po yung aming makasama sa aming mga pagsamba. Salamat po Ama at muli aming po pinabalik lahat po ng patuloy po sa salamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. Everybody, but in the city where the ransom will shine, I want a gold one, that silver line.
yours in Jesus. We'll sing and shout the victory. Amen. Praise God. Amen. Ephesians chapter 5 verse 19. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. John 3:5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Galatians 5:16. Faith and work in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the Spirit, the lust of the flesh. Ephesians 2:8-9. For by grace are you saved, and not of yourselves, it is a gift of God, not works, lest any man should boast. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added. Matthew 6. Galatians chapter 5, verse 25. If we live in the Spirit, let us walk also in the Spirit. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weaknesses. Only therefore we are rather glory in infirmities, and the power of Christ he was upon our nations. 2 Corinthians 12:9. First Thessalonians 5:15, wins not the birds. Amen. Amen. Sorry. Colossians 3:1 and 2. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, and not on things on the earth. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:32. But if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, Amen. And shall believe. and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Amen. Amen. Close. Sorry. Amen. See you tonight.
Amen. Amen. That's right.
or say it to yes. Amen, yes, amen. Please begin. But this I say, he who soweth sparingly shall reap also sparingly, and he who soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according to his purpose in his heart, so that he give, not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Panginoon, maraming salamat po sa mga araw na po sa gabi na ito. Ay nandito po kami at nagpuri po sa inyong Panginoon. Pasalamat, wala mga aming sinasampa po. Panginoon, i-acknowledge po ang aming mga kapatiran na hindi nakapalik. Ingatan po sila sa ilang mga pinalakad at pabayan po sila. Panginoon, dalangin po ang aming pamilya sa Pilipinas. Bigyan mo sila ng strength, lakas at pagkaintindi po sa amin sa sitwasyon ito. Panginoon, kahit anong mga pagsubok, kami po ay nandito para sa amin. Panginoon, hindi man ako karapat-dapat sa inyong harapan kung ano man ang masabi ko na hindi karapat sa inyong Panginoon. Tawad po. Ito po yung aking huli. Pasalamat. In Jesus' name, Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below.
Amen. Amen. Magpalang gabi po sa lahat. Amen. Amen. Are you happy? Amen. And are you blessed so far? Amen. Amen. So, di ba po nakakarating ang mensahe ng Panginoon kung inihanda niya ang ating mga puso and all the singing and special numbers papuri po sa atin. Tayo po ay tumayong lahat bilang paggalang sa basa ng salita ng Diyos as we read Colossians chapter 3 verse 1 and Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Ano po kayo? Amen. As we read verse 1 and 2 all together, reading now. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ is seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Let us pray. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Maghapon kami pinagpala ng iyong salita. Mula kami ng umaga hanggang ngayon ay damdam po namin ang iyong presensya sa amin para i-remind kami sa mga scriptural ways on how to live our lives holy and acceptable unto you. Nagpapasalamat po kami dahil
at dito po nakabase kung paano ka mabuhay sa mundo nito bilang isang Kristiyano. Kaya we are being led by the Spirit para ituro sa inyo yung kahalagahan ng passage na ito na siyang dapat na matutunan. So, hindi lang basta i-memorize, kundi para isabuhay ito sa ating pag-stay sa tulad ng ating pong napag-aralan last time. We are not in this place. We don't belong here. We don't belong in this world. Kung ikaw ay anak ng Diyos, you are just a pilgrim or a stranger in this world or an alien. You are a foreigner in this world. Sapagkat hindi ito ang ating tahanan. This world is not my home, sabi ng kanta. We are just passing. Okay? Kaya lang, may mga Kristiyano na isinabuhay na nila, inadapt na nila ang mundo in the sense na as if sila ay talagang citizen of this world. Pero since, yun nga, nabanggit ko na hindi tayo taga rito, kailangan nating ma-realize kung paano tayo mabuhay in a place kung saan hindi tayo belong. Okay? So, ang ating po titingnan this time ay yung pong introduction muna sa book of Colossians. So, Colossians is one of the epistles. Ang sumulat po nito ay si Paul, si Apostle Paul. Pwede po, hindi ng tubig. Isa lang. May napunta ko. Okay, so yung pong letter ni Paul, so ito yung letter ni Paul sa Church of Colossae. Okay? So, with Ephesians, Philippians, and Philemon, it was written kung saan si Apostle was in prison in Rome. Okay? So basically, it is a prison itself. Okay? Yung first time na na-imprison siya, na nakulong sa Rome, sumulat. Sabihin mo, habang siya ay nakakulong, nagawa pa niyang sumulat sa mga mananampalataya sa Church of Colossae. Okay? Sinabi mong Church of Colossae, yung mga local ng Colossae, merong mga na-save doon, na-convert from being a Gentile into being a Christian. Sila ay naging followers of Christ, sila ay na-save, at sila ay mga naging believers of Christ. Okay? Sila ay mga naging anak ng Diyos. So, sila yung mga Colossians. Okay? So, Colossians is somewhat similar to Ephesians. Pag titingnan natin yung similarity between Colossians and Ephesians. Pero mahalaga na makita natin na may mga certain passages sa Ephesians na naisulat din sa Colossians. So walang problema kung si Paul ay sumulat kay Ephesians na ang content ay same with Colossians or vice versa. As long as alam ni Paul kung ano yung need na malaman, kung ano yung truth na dapat nang i-relay sa Church of Colossae and sa Church of Ephesus. Okay? So, these epistles are major part o yung sinasabing faith which was once delivered unto the saints in Jude 1:3. Nung sabi sa Jude 1:3, ito yung sinasabi ni Jude. Ano yung faith which was once delivered to the saints? Sino yung mga saints? Hindi si Santo Papa, hindi si Santo Niño, hindi si San Nicolas, hindi si kung sino-sino ba yung mga santo sa Pilipinas na pinaniniwalaan nila ng mga santo. Hindi po. Ang santo sa Bible ay yung mga saints na tinatawag na sanctified. The living saints. Yung tulad ng sinabi ni Paul sa mga Corinthians, nung in-address niya ang kanyang letter sa Corinthians, tinawag niya ang mga Corinthian believers na mga santo. Sabi dun sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, tulad ng ating pag-aralan. 1 Corinthians 1:2, sabi doon, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. So ang mga saints ay hindi po yung mga namatay na.
Ang mga saints ay mga buhay tulad mo. Kaya pwede nating tawagin si Sister Leonie as Saint Leoncia, Saint Jocelyn, Saint Joy, Mary Joy, Saint Raquel, Saint Kenley, Saint Andy. Okay? At kayo mga saints. Lahat tayo ay mga saints. Okay? Kaya lang baka naman paglabas nyo Saint Jocelyn, kumusta ka naman? Okay naman ako, Saint Nick. Parang medyo lang, no? Kasi pag narinig yan ng iba, mga baliw. Di ba? Parang, alam mo yun yung marinig sa atin. Pero in reality, tayo yung mga tinatawag na saints. Okay? So yun. So, yung Ephesians and Colossians, isa siya dun sa mga tinatawag ni Jude. Balik tayo sa Jude 3. Isa siya sa mga tinatawag na faith which was once delivered unto the saints. So, yung Ephesians and Colossians, they both emphasize the atoning sacrifice, the resurrection glory, and lastly, the preeminence of Christ. Okay? Tandaan natin ng Colossians, it talks about the preeminence of Christ. Pag sinabi natin preeminence of Christ, it's all about Christ. Everything about Christ. From the beginning to the end. From everlasting to everlasting. It's all about Christ. That's why this church, we need to have the preeminence of Christ. It's not about who is being used in the pulpit. It's not about who is being used in the music ministry, in the education ministry, in the kitchen ministry, in the cleaning ministry, in the transportation ministry. It's about Christ. Amen. It's about the glory that can be given to Christ. Kaya pag ikaw meron kang ginagawa sa church na ito, ang hinahanap mo yung praises, not the praises of man, but the praises of God the Almighty through Christ in Jesus' name. Para na sa ganon, kahit wala nakatingin sa iyo, pero may ginagawa ka para sa Panginoon, you will be more than happy to serve. Hindi yung madidisappoint ka. Bakit kaya hindi man lang ako napansin ng pastor? Diba? So, ang Colossians is about the preeminence of Jesus Christ. Ephesians and Colossians also reveal both the mystery of Christ and both emphasize yung tinatawag na radical new life in Christ. Pag sinabi nating radical, what do you mean by radical? Kakaiba. Yung bang hindi siya conventional, hindi siya normal, opposite dun sa norms, opposite dun sa alam ng mundo kung paano ka mabuhay sa mundo. So speaking of a radical new life in Christ, don't you know na ang Colossians chapter 3 itself, it speaks of the new life in Christ, ang bagong buhay na kay Kristo. So kung ikaw ay naging isang mananampalataya, meron kang tinatawag na buhay, bagong buhay ni Kristo. Tandaan po natin, our part is to respond dun sa panawagan ng Diyos. Pero it's God's part to regenerate us. Para na sa ganon, bigyan tayo ng Holy Spirit tulad ng ating napag-aralan kanina, to dwell in us. At once the Holy Spirit dwells in us, meron ka ng tinatawag na spiritual birth. At nung nagkaroon ka na ng spiritual birth, you have been spiritually quickened, nabuhay ang spirito mo, at doon papasok yung tinatawag ng new creation. Since you have been regenerated and you have become a born-again believer, binuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo ang iyong spirito. What do you mean by this? Meron kang tinatawag na new life in Christ na dapat mapasahin because of the Holy Spirit dwelling in you. Okay?
speaking of new life in Christ, sa Colossians 3:1, sabi dito, if ye then be risen with Christ. Sino yung mga risen with Christ? Sino yung tinutukoy ni Paul? If ye then be risen with Christ. Sino yun? Christians. Pero sinong mga Kristiyano? Regenerated ones. Ha? The regenerated Christian. It speaks of, tanda po natin, si Paul, in-address niya ang sulat nito sa mga, saan? Sa Church of Colossae. So, sino yung mga members of the church? Saved and Baptized. baptized. At ano yung baptism? Baptism is symbolic. It symbolizes the death, burial, and resurrection of the Lord. So since si Paul naka-address ito sa Church of Colossae, tinawag niya o sinabi niya to doon sa mga mananampalatayang nabautismuhan at naging part ng iglesia ni Cristo doon sa Church of Colossae. Kaya sabi niya, if ye then be risen with Christ. Kayo ng mga nabaptize at nagiging part ng miyembro ng body of Christ, sabi niya, seek those things which are above. So, in-address niya to sa mga baptized believers. In-address niya to doon sa mga binaptize, pero after nun, ano nangyari? So, may expectation ang Panginoon sa atin na once ikaw ay nabaptize, once na ikaw ay naging part ng miyembro ng body of Christ. Sabi ron, this is a conditional if and then phrase. Di ba? Pag may if, may then. Sa math, di ba? May if, may then. Sa Excel, may if, may then. Kung ganito ka, dapat ganito ka. Parang ganon. Meron siyang condition. So this is a conditional phrase. So let us notice, if ye then be risen with Christ, this pertains to those who are baptized members of the body of Christ. But what strikes me most when I was doing this lesson is the word in verse 2. Verse 2. What is the word that strikes you most in this verse? Ano ba? Sabi nila affection. Actually, it's correct. It's affection. It's about affection. Okay? Affection. So our theme for tonight's message, as the Holy Spirit has led me, is all about affection. All about affection. So what is affection? Affection is a story that is not true. Fiction po yun. Affection. Fiction po yun, hindi fiction. Affection. So tingnan natin sa Strong's Concordance, sa Greek word transliteration, ang Greek word po ng affection is phroneo. Okay? So nung nakuha ko ang definition nito, sabi niya, it defines as this. Affection means to exercise the mind, that is, to entertain or have a sentiment or opinion. By implication, to be mentally disposed earnestly in a certain direction. Okay? Nakuha nyo? Intensively to interest oneself in with concern or obedience. Medyo malalim siya, no? Ngayon, anihin natin. Bababawan natin. Nung i-define ito, there are two things that came to my mind. Na kapag meron kang affection, believer ka man o unbeliever, eto yun, dalawang bagay. Number one, affection is that which
the mind is set on. That which the mind is set on. So simply, number 1, affection is about mindset. Okay? Affection is about mindset. Ngayon tingnan natin ang dalawang klase ng mindsets in this world. Okay? Dalawang comparison. Number 1, mindset of an unbeliever. Anong klaseng mindset meron ang isang unbeliever? Pag sinabi nating mindset, it is how we think. So, mindset of an unbeliever, it is how an unbeliever thinks. So, number 1, an unbeliever thinks like his father. At sino yung father ng unbeliever? Satan. The devil. Sabi sa John 8:44. John 8:44. Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So isa-isahin natin ang characteristics of a father, of the father of an unbeliever. Number 1, ano sabi doon? Murderer. Murderer. Okay? Murderer. Number 2, pag sinabi natin abode not in the truth, he is a liar. Because there's no truth in him. Deceiver. Okay? When he speaketh a lie, he speaketh of his own. Ano yun? He speaketh of his own. Self-centeredness. Okay? And the father of all this. So number 1, liar, a murderer, liar, deceiver, self-centered. This is how an unbeliever thinks. Murderer. Hindi mo ba alam? Mismong si Kristo sinabi niya. Saan nga yung verse na yon? Na kapag ikaw ay nag-isip ng masama sa kapwa, alam ba, inisip mo, sarap patayin ito ah. Ano yun? You have already committed murder. So, bakit ganon? Nung sabi natin, Jesus Christ is the fulfillment of the law. Pero mismong si Kristo, nagsabi siya, parang pinalalapan niya yung law. Nung sa Old Testament, ang law is about, thou shalt not kill physically. Pero kay Kristo, mag-isip ka lang ng masama sa kapwa mo, nakapag-commit ka ng murder. Tumingin ka lang ng masama, nag-isip ka lang ng malaswa sa babae, ikaw ay nagkumita ng adultery. Why? Ang gustong i-emphasize ni Kristo doon, yung the root cause of the problem. Kung bakit ang tao ay nagkakasala at hindi na kayang isundin ang law. It is because of the heart of the problem is the problem of the heart. It is the heart problem. Kung kaya nakakapag-isip tayo ng masama. Yun lang na close. So nasa na tayo? So mindset of an unbeliever. Isa siyang liar, isa siyang murderer. So ang murderer hindi lang dun sa mga actual na murderer. Number 2, liar. Ang isang unbeliever, madali siyang magsinungaling. Madali siyang magsabi ng mali, ng hindi naman totoo. Madali siyang magkalat ng chismis na hindi naman totoo. Madali siyang mag-post ng kung ano-ano na walang katotohanan para sirain lang ang ibang tao. Magaling siya sa slander. Ano ba yung mga iba't ibang
law about false slander, libel, yun lang ba? Ha? Fraud, or anyway, yun, libel at saka slander. Okay? So, normal sa isang unbeliever, since wala si Kristo sa buhay niya, is magsinungaling. Normal na sa isang bata lang ha, bata na hindi mo naman tinuturuan. For example, si Naya, taking Naya as an example nung maliit siya. One time, is nagulat na lang kami, wala naman nagturo sa kanya, hindi namin tinuruan, hindi naman tinuruan ni Ellen, unless secretly nagsabi sa kanya, hindi. Pero hindi. Bigla siya nagsinungaling. Saan niya nakuha yun? Tapos nung pinapaamin namin, umiiyak siya. Kasi na-realize din niya na mali yung kanyang ginawa. Diba? Kaya kailangan talaga, pag yung bata pa lang, natuturuan mo na sila ng tama. Natuturuan mo na sila ng godly character. Bakit? Tama yung sinabi sa Bible. In Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. At yan ang nagiging problema ng mga magulang ngayon. Tapos tatanungin nila ang sarili, saan ako nagkulang? Binigay ko ang lahat sa aking anak. Bakit ganyan ang ugali niya? Hindi niya ako ginagalang. Hindi niya ako nilirespeto. Bakit? Kasi hindi mo siya naturuan. Nung bata pa siya, na pwede pang baluktutin, na parang bamboo, na hindi pa siya, na ano pa siya, na malambot pa siya at kaya mo pa siyang i-mold, i-bend. Alam nga namang matuturuan mo ba ang isang bamboo o mabibend mo ba ang isang bamboo pagkatanda na? Samantalang ngayon, especially nowadays, ang young generations, napaka-young pero tumitigas na ang ulo. Bakit? Dahil sa environment, dahil sa technology, at dahil sa luho ng buhay, hindi na hirapan, hindi na bigyan ng pagkakataon para maramdaman yung hirap ng buhay. Kasi ibinigay lahat. Laki sa layaw, Jeffro. Diba? So murderer, liar, deceiver, for example, deceiver. Ang isang unbeliever, madali niyang dayain ang kanyang exam, madali siyang mangopya, madali siyang dayain ang kanyang certificate para makahanap ng trabaho, madali niyang dayain ang kanyang CV, madali niyang dayain ang kanyang mukha, madali siyang gumawa ng mga bagay para i-deceive ang tao. That is part of being an unbeliever. Ano pa? Deceiver, after ng deceiver? Self-centered. Yan. Usong-uso yan sa unbeliever. Yung walang ginawa, maghapon kundi mag-selfie. Amen. Self-centered. Right. Tawag dito? Pag nagpa-picture, group picture, ang unang titingnan, yung mukha niya. Ba't ang pangit ko naman dito? Huwag mong ipopost yan. Diba? Alright. Totoo yan. Amen. Yan ay gawain. Self-centered. Pagkakain, gusto mauuna. Dapat ako makakuha ng mas magandang masarap na part. Pag sa pila, gusto niya siyang nasa una. Pag pine-praise sa company, gusto niya siyang pine-praise. Papansin, KSP, sip-sip. Maraming ganyan. Diba? Take note. Ang pinag-uusapan natin dito ay mga ugali ng isang kaibigan. Amen. Ito yung mindset na meron sila. Na pagigising sila ng maaga,
pagigising pa lang nila, ang mindset nila is to lie, to deceive, to kill, and to be on the top of it. To be me, myself, and I. How about the mindset of a believer? Sabi rin sa 1 Corinthians 2:16. 1 Corinthians 2:16. Sabi dito, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct? Sino nga ba makakaalam ng mind of the Lord? Pero sabi niya, but we have the mind of Christ. At anong klaseng mind meron si Kristo? Sabi rin sa Philippians 2:5. Philippians 2:5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Mind in Christ and a mind of Christ. Okay? So ngayon, since ang pinag-uusapan natin dito is the mindset of a believer. The mindset of a believer thinks like Christ. Amen? Hindi ka mag-iisip tulad ng pag-iisip na meron ka on your own. Yung bang meron kang sariling diskarte sa pag-iisip, meron kang sariling volition, meron kang sariling desisyon. Ibig sabihin, ang kinoconsider mo lagi is kung paano mag-isip si Kristo. At si Paul, having a direct encounter with Christ, nalaman niya kung paano mag-isip si Kristo. Just like how Paul thinks before he acts. In Philippians chapter 4, isa-isahin natin. Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brethren, sabi dito, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think. Sabi niya, think on these things. Ang dapat daw na part ng pag-iisip natin, nang dapat na pumapasok sa isipan natin ay itong mga bagay na to. Number 1 is truth. Amen? Amen. Whatsoever things are true. Truth. So sa isang Kristiyano na niligtas ng Diyos, wala nang puwang sa buhay niya ang kasinungalingan. Dapat siya ay a man of honesty. Number 1 is truth. Number 2 is honesty. They go together. Kung alam mo ang katotohanan, what is truth in the Bible? Natatandaan nyo yung kanina sa preaching po ni Preacher. Yung, ano po nga yan? Yung John chapter 16 po yata yun. 16-17. Yung He will guide you, the Comforter will guide you. 16-17, tinanong nga po. 16-17. Opo. Hindi. John 16-17. O 14-16. Sandali, makikita ko. John 14-26. Ay, hindi. 16-17 po yung nandito. 6. The Holy Spirit guides you. 14-17. Yes. Hindi siya. Yung He will guide you into all truth. Hindi ko kasi na ano ko yun, shut down to yun kanina. But anyway, pag nahanap po na lang sis, Ito po. okay. 16-13. Amen. 16-13 pala.
Howbeit, when He, the Spirit of truth, sino yun? The Holy Spirit is come, He will guide you into all truth. So, ang believer, since the Holy Spirit is in him, the Holy Spirit will guide a believer into all truth. So, pag nagsisinungaling ka, it's not about the Holy Spirit. It is about you. Ginagawa mo yung old nature mo ng pagsisinungaling. Sapagkat ang pagsisinungaling is an act of an unbeliever. That is part of the mindset of an unbeliever. Kung ikaw ay isang Kristiyano at part pa rin ng buhay mo ang kasinungalingan, anong problema? Wala sa'yo ang katotohanan. It's either you don't listen, you don't yield, and you don't obey the Holy Spirit, kaya ka nagsisinungaling, or baka wala ka talagang Holy Spirit. Diba? Kaya madali sa'yo magsinungaling. Kasi walang nag-guide sa'yo into all truth. Because there's no Spirit of truth in you. Kaya take note and beware. Kung ikaw ay isang mananampalataya and you consider yourself, you profess, you consider yourself a Christian, and yet part ng bibig mo ay kasinungaling. Na wala nang lumabas sa bibig mo kundi pagsisinungaling. Simpleng bagay lang, nagsinungaling ka. Pwede mo naman sabihin na. Halimbawa, ayaw mong mapahiya. Para hindi ka mapahiya, nagsinungaling ka. There's no such thing as white lies. Because lie is still a lie. Huwag mong bigyan ng kulay ang kasalanan. Because in the sight of God, lying is lying. Amen? Amen. Number 2, honesty. Honesty saan? Honesty sa trabaho. Yung pagnanakaw ng time. Yung ano pa? Honesty sa asawa. Ano pa? Honesty sa business. That's of honest dealing. Ano pa? Honesty sa Diyos in terms of bringing back the tithes. Ano pa? Honesty sa kapwa. And so on and so forth. Ang isang believer, wala sa kanya yan. Wala siyang pakialam kung honest man siya o hindi. As long as he gains something. Diba? Pero ang isang believer, he has the mind of Christ. Before he acts, he thinks truth, honesty, and number 3, just. Sabi doon sa Philippians 4, whatsoever things are just. Ano yung just? Ano ibig sabihin ng just? Matuwid. So, pag inano mo ang matuwid, pag in-English mo ulit, ang matuwid. Righteous. Righteousness. Amen? Righteousness. So, you think of righteousness. Kung ang gagawin mo ba ay tama, hindi sa iyong paningin, hindi sa paningin ng tao, kundi sa paningin ng Diyos. So, bago mo gawin ang isang bagay, iisipin mo muna, am I being righteous when I do this? Ganyan mag-isip ang isang mananampalataya. You are true to yourself. You are true to everyone. You are being honest in dealing with everyone. And you are doing the right thing all the time. That is how Christ thinks.
Number 4, loveliness. Whatsoever things are lovely. What do you mean by this? It speaks of gentleness, friendliness, meekness. Pag sinabi nating lovely, magiging lovable ka. You are going to be loved by people because of how you treat them. Nakakakitaan ka ng pagiging meek and gentle in such a way na tatanungin nila ang sarili na bakit kaya, ano kaya ang nakain nitong tao na to? Bakit kaya napakabuting tao na to? Bakit kaya napaka-approachable? Bakit kaya napaka-friendly niya? Bakit kaya easy to deal with itong tao na to? Itong empleyado na to? Bakit kaya lagi siyang employee of the month? Bakit kaya lagi siyang everybody's friend? Hindi ibig sabihin ng everybody's friend lahat ng puntahan nila ay kasama. Pero ang ibig ko sabihin dito is yung ikaw yung tipong tao na nagpapakita ng meekness and gentleness because Christ is in you. Not because you want to please them, but because you want to please them. Amen? Yan ang klase ng pag-iisip na meron ang isang anak ng Diyos. Number 5, integrity. Whatsoever things are of good report. Ikaw ba, kapag chinek ba namin ang status mo sa sa company mo at tinanong namin, kumusta naman po si Brother Andy? Si Brother Andy, yan. Tutulog yun. Lagi lang natutulog yan. Diba? Ganun ba? Kumusta naman ang report ni Brother Jeff? Ayan, laging nasa babayan. Kumakain. Right. That's right daw. Okay. Yes. Honest, di ba? O, di ba? Honest. Yeah, true na siya. Honest siya. Ay, Righteous pa. may nakalimutan ako. Na-skip yung isa. Loveliness, tapos integrity. So, ang integrity, Yes, that's it. integrity is important sa isang mananampalataya. Right. What do you mean by this? You are fair and you have your conviction. Yung just po, yung pagiging righteous at saka yung pagkakaroon ng integrity, they go together. If you know that what you're doing is right in the sight of God, you maintain integrity. You have your conviction. Ay, halimbawa, merong gusto makisabwat sa'yo. Uy, ano mo na to? Ipasa mo na to. Halimbawa, sa QC, si Brother Carlo, si Preacher. Ipasa mo na yan. Bigyan na lang kita ng ano. Ano ba? Alam mo na, siguro, okay na to para sa education ng anak mo. Tapos para lang ipasa ang isang process, ang set of goals or anything is nakukuha ka dun sa under the table, dun sa red tape na tinatawag. Okay? Ang suffer dun yung integrity mo. At kapag nag-suffer yung integrity mo, ang nag-suffer doon yung testimony mo. At pag nag-suffer ang testimony mo, nag-suffer ang pangalan nasalangsang mo ang pangalan ni Kristo. Isang kalam. Nasangkalan mo ang pangalan ni Kristo. Kasi wala kang good report. And the Church of Christ is particular with men of good report. That's right. Ano pa? Whatsoever things are pure. What is pure? Purity. Purity in mind. Ano ang kabaligtaran nito? Evil thoughts.
lustful desires, lustful thoughts. So pag nag-isip ang isang anak ng Diyos, ang iniisip niya ay puro dalisay, busilak, walang halong evil, walang halong lust, walang halong malis. Nag-iisip siya sa kapwa. Hindi siya lagi nag-iisip ng masama sa kapwa. Lagi siya nag-iisip ng whatsoever things. Ang laman ng isip niya ay purong salita ng Diyos. Amen? How about virtue? Pag sinabi nating virtue, ano po ang virtue? Pag sinabi nating virtue is excellence. You are excellent in everything that you do. Bakit? Because you give off your best to the Master. Tulad ng ating nakanta kanina. If there be any virtue, if there be any excellence na ginagawa mo, para ka maging excellent sa mga bagay na ginagawa mo, kailangan mong isipin yung mga bagay na ito. The truth, honesty, purity, righteousness, loveliness, and integrity. And lastly, ang pinakamahalagang bagay kung paano mag-isip si Kristo is the praise of His Father. Amen? Na wala kang dapat naisipin kundi purihin ang Panginoon. Na kapag gagawa ka ng isang bagay, bago mo gawin, iisipin mo ba yung sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 10:31? Sabi naman, well, therefore ye eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Amen. Amen? Lawakan natin itong 31 na ito. Whether therefore ye eat. Kahit daw pala sa pagkain, iisipin mo, ba kapag kumain ka, ito ba'y magbibigay tuloy sa Diyos? O ito lang ay magsasatisfy sa desire? So iisipin mo yan. Kahit pala pag kumakain ka, is nakadikit yan dun sa tanong, is this going to glorify my God? So hindi, ano pang sumunod? Drink, kakain ka, iinom ka, magbibigay pa ito ng glory sa Diyos. Halimbawa lang, yung pag-inom ng alak, for example. Hindi ka nga umiinom, pero inaya ka na kaibigan mo, for example. Bad, inom ka. Ay, inom na ako. O sige, dito ka na lang. Kantuhan na lang tayo. Pero beforehand, alam mo na ang pupuntahan mo is inuman. So, iniisip mo ba na kapag pumunta ka doon, i-glorify mo ba ang Diyos? Sumunod, whatsoever ye do. Whatever, therefore ye, whether therefore ye eat, ano man daw ang kainin mo, ano man daw ang inumin mo, at ano man daw ang gawin mo. Ganyan ka-stricto ang Diyos pagdating sa kung paano ka mag-isip. So, if before you act, or before you eat, before you drink, before you do, before you act on it, think. If it is about truth, if it is about honesty, righteousness, purity, loveliness, and integrity. And if there be any praise, think these things. So, ito pong passage na to, itong verse 8 na to, ay nakapaloob dito yung kung paano ka mag-isip. The question is, ganito ba tayo mag-isip?
isa-isahin natin. Are we being true? Are we being honest? Are we being just? Are we being pure? Are we being lovely? Are we being of good report? Kapag hindi, then we need to repent. We need to change our mindset. Ang pinag-uusapan po natin dito is affection. Affection is about mindset. Sabi ron, set your mindset on things above. At sino yung above na tinutukoy doon? Heavenly. About our Heavenly Father. Amen? Amen. Sabi ron, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. So, as per the definition, number 1, about affections, ang ating pong theme, all about affection. Number 1, that which the mind is set on. So, affection is about mindset. Number 2, that which a man is sided with. That which a man is sided with. So affection is about what? Mali raw siya nakaside. So it's about Allegiance. Choosing. Surrendered to, given to. alliance. Okay? Alliance or allegiance. Okay? So that which a man is side with, affection is about alliance. So number 1 alliance is what? Alliance. Dalawa yun. Sa isang tao. Alliance with The good or the the bad. devil. And number 2, it's either alliance with the devil or alliance with Christ. Okay? So dito, sabi niya, if ye live and reason with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. So since yung things above na sinasabi rito, where Christ sitteth on the right hand of God, pagdating sa verse 2, ang nais ni Paul is for us to set our mindset and our alliance with Christ, but not on things on the earth. Sino po? Yung earth is world. Pero anong sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4? Sino ang God of this world? Sabi ron, 2 Corinthians 4:4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Tandaan po natin, ang Diyos ng mundong ito ay ang diablo. Dahil ang mundo na to, this world is not my home. This world is not your home. We are just passing. Dahil ang world na to belongs to the devil. The world and the system of this world. Ano ba yung system of this world? It speaks of fashion. Yung fashion mo, yung pananamit mo, yung dress code mo, yung kung paano mo i-present ang sarili mo sa mundo, sa labas, sa mall, sa office. Kapag ginawa mo po yan, do you present Christ? Do you represent Christ? Or you only represent yourself? Tandaan po natin, the system of this world is about self-centeredness. It promotes self-centeredness. It promotes loving yourself. Tandaan mo yung kanta ng isang famous singer, sabi niya, the greatest love of all is to love yourself. Pero anong sabi ni Kristo? Deny yourself. Deny yourself.
Amen. Let him deny himself. Let us be crucified with Christ. Nevertheless, I live, and yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Galatians 2:20. Amen? Amen. So the question is, whose side are you? Tanda mo nung tinanong ni Joshua ang Israelites, who is on the Lord's side? Tinanong ni Moses ang mga Israelites nung sila ay mga nagrereklamo, kanino bang side kayo? Ano ang sagot ni Joshua sa Joshua chapter 24 verse 15? Sabi Rod? And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Piliin mo daw sa araw na to, sa Tagalog, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amorheo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Kanya. Dapat yan ang motto ng isang father of a family. Tulad ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. So kung ikaw ay isang ama ng tahanan, your responsibility is to bring your family to the Lord. At dapat ang motto mo, but as for me and my house, we will serve the Lord. At kung ikaw ay isang mananampalataya at nag-iisa ka lamang sa pamilya mo, your prayer is for your house to be brought to the Lord. Para sila naman ay masave. Wag mong sarilinin ang salvation na ibinigay ng Diyos sa'yo. I-share mo yan. Kung ang asawa mo hindi pa save, i-share mo yan sa mga anak mo kung hindi pa sila save. I-share mo sa family mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa kamag-anak mo, maging sa mga dati mong kaaway at kung sino-sino pa. At dapat ang motto mo is for me and my house will be saved. So tinanong ni Joshua yung kanyang mga Israelites, sino ba ang paglilingkod? Kanino ka ba nakaside? So affection is that which a man is sided with. So it's a question of either alliance with Christ or alliance with the devil. So there are two things about affection. Affection is about mindset, and affection is about alliance. How is your mindset today? Anong klaseng way of thinking meron? And how is your alliance? Kanino ka ba talaga nakasal? Medyo sa tingin ko parehas. Kasi pagdating ko dito sa church talagang faithful ako. Paglabas ko, faithful din ako. Faithful ka saan? Sa mundo. So choose your side. You cannot serve two masters. That's right. Matthew 6:24. Tandaan po natin yan. Kung pinili mo na paglingkuran si Kristo, siya lang ang paglingkuran. No man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God. Amen?
Isipin po natin yan. Baka naglilingkod na tayo sa dalawang masters. Baka ang master mo na ay ang sarili mo. You are the master of your faith, the captain of your soul. Dapat ang master mo, kaya walang iba, kundi ang Panginoon, Yesu Cristo. Tandaan po natin ang Colossians 3:2. To set our affection. Last week, ang pinag-uralan po natin is setting proper priorities. Ngayon naman, is setting proper mindset and alliance on things above, not on things on earth. Shall we all stand? Panginoon, maraming po salamat for tonight at na-deliver po ang inyong pong mensahe at kami po ay humingi ng tawad for all our failures and shortcomings and sins that we have committed. May mga times na gumagawa kami at nag-iisip as if we are unbelievers, as if there's no Christ in us. There are times na nababaliwala po na kayo. At gumagawa kami ng mga bagay na hindi nag-iisip. Kami nagiging mangmang dating sa kaisipan ng isang Kristiyano. At dahil nga sa marumi ang aming isipan, we act on it. We take some action that's against thy will. Na para mang hindi kami Kristiyano. And we are so tulungan niyo kami to speak the truth, to be truthful, honest, pure, loving, righteous, a man of good works. At wala kaming gustong gawin, Lord. Just praise you. Kaming mag-act as if we belong in this world. Our citizenship is in heaven. Natin. Kaya habang nandito kami, Panginoon, sa lugar na hindi kami belong, hindi kami kabilang, ay mag-act kami as if we belong to heaven. Hindi yung gagawa kami, Lord, ng mga desisyon tila baga ito po ang tahanan. Help us to seek those things, to set our affection on things above, not on things below, and to serve not two masters, but to serve you alone. At since kayo ang aming master and we are your servants, we ought to obey. Hindi namin susundin kung ano po yung ninanais ng aming sarili. Hindi kami dapat na maging self-centered in God. We need to experience what Paul has experienced, to be crucified with Christ. Help us na may ayos po ang aming buhay Kristiyano.
Wala kaming dapat na iniisip na goal sa aming buhay, kundi purihin kayo. In everything we eat, in everything we drink, and whatever we do, binibigay ko na ang kalwalhatian sa inyo, Panginoon. It's not all about us. It's not all about ourselves. It's about you. That you should have the preeminence sa buhay namin. Na kayo nawa ang maging sentro ng relationship ng bawat mag-asawa, relationship ng mga kapatiran, ng bawat pamilya sa church na ito. At kayo lamang ang dapat na mapagiging. It's all about affection. And affection is about mindset. It's about alliances. And help us na magkaroon kami ng tamang mindset, tamang alliance, at ibibigay po namin sa inyo, Panginoon. Kayo po ang tinataas namin tonight. Kayo po ang aming niluluwalhati. Bless nyo nga po ang church na ito. Mag-grow po ang bawat isa in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Tinataas po po aking samang panalangin sa tamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po dumako na sa ating closing song. Are we blessed? Amen. Purihin po ang Panginoon. Rise, return it.
sa buong maghapon na ipinagkaloob po sa amin, sa patuloy pong pakikinig ng mga salita. Simula kaninang umaga sa aming teacher at ngayon sa aming pastor. Maraming salamat po sa aming mga buhay na patuloy mo po binibigyan ng kalakasan upang makapagbigay po ng mensahe, Ama, at may matutunan po kami. Lord, nawa nag-glorify po namin kayo sa buong maghapon nito. And nawa, Lord, naging blessed po ito sa bawat isa sa amin. Kung ito man po ay paalala sa amin, nawa, tanggapin po namin ito kung ano po ang sinasabi ng mga salita. And maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat sa buong family namin, maging sa Pilipinas man ito. At patuloy po kami humihingi ng kalakasan, ang physical na katawan. Nawa, Lord, bigyan mo kami ng kalakasan ng maayos. Kung sa ganon, patuloy po namin kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan at pasalamatan po sa lahat ng biyayang aming natatanggap. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito at dalangin po namin ang susunod pa po mga gagawin namin, fellowship. Nawa, kayo po ang maging sentro po ng aming fellowship namin. Maraming salamat, Lord God. Kami po humihingi ng kapatawaran sa mga kalituan po namin. Puso't isipan, sapagat ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.